Lagot na, Justin Brownlee, nagka-problema pala kung kaya't wala pa rin siya sa Pilipinas mga ka-idol. At Barangay Ginebra, jackpot raw sa player na ito. Yan ang ilan sa mga pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Natapos na nga ang League 1 at League 2 ng PBA 3x3 kung kaya't ngayong League 3 mga ka-idol kapansin-pansin na mas umiinit pa ang laban ng bawat kupunan. At syempre, inaabangan din ang ilan sa mga magagaling na player ng Meralco Bolts, Talk and Text at Platinum. Gayun din naman ang tira firma kung saan nagpapakitang gilas ngayong League 3 mga ka-idol. Para naman sa Barangay Ginebra na laging nasa mababang standing mga ka-idol, victory para sa kanila ang talunin ang San Miguel Birmen. Halos 7 puntos nga na straight mga ka-idol ang ginawa ng Barangay Ginebra para lang maabutan ang San Miguel Birmen. At hindi nga sila nabigo at nakuha nila ang kampyonato laban sa San Miguel Birmen mga ka-idol. Ngunit para sa akin mga ka-idol, hindi sapat ang ipinapakita ng Barangay Ginebra ngayong PBA 3x3 dahil lagi nga silang nasa bottom mga ka-idol. At kailangan din talaga nila mag-rebuild ng mga player para matapatan nila mga ka-idol ang mga player ng Talk and Text, Meralco Bolts, Platinum at Tira Firma. Talaga namang hirap pa rin ang Barangay Ginebra na matalo ang mga kupunan na ito. At sa ngayon nga, inaabangan din kung makukuha pa rin ng Meralco Bolts ang kampyonato sa League 3 mga ka-idol. Lalo pat tinalo nga sila ng Tira Firma sa unang game ng League 3. Para naman sa standing ng bawat kupunan mga ka-idol sa League 3, sa Pool A nga mga ka-idol ay nangunguna ang Tira Firma na may 3 panalo, habang ang Meralco Bolts ay may 2 panalo at 1 talo, at ang Pioneer ay may 2 panalo at 2 talo, at ang Northport Batang Pier may 1 panalo at 2 talo. Habang ang Zamboanga Valientes mga ka-idol ay patuloy sa paghina kung kaya't pinalitan nga ng Zamboanga Valientes ang kanilang mga player. Habang sa Pool B mga ka-idol ay nangunguna nga ang Sista Super Sealers na may 2 panalo at wala pang talo, at ang Platinum Karaoke na may 1 panalo at 1 talo, at ang Barangay Ginebra ay 1 panalo at 1 talo, at ang San Miguel Birmen na wala pang panalo mga ka-idol ngunit may 2 ng talo. Habang sa Pool C mga ka-idol ay nandyan ang Pure Foods TJ Titans na nangunguna rin na 2 panalo at wala pang talo, at ang Limitless Up Masters ay may 1 panalo at 1 talo, at ang TNT Tropang Giga ay may 1 panalo at 1 talo na rin, at ang Cavitex Braves ay may 1 panalo at 1 talo rin mga ka-idol. At ngayong League 3 nga mga ka-idol, isa sa hinahangaan ay ang performance ng Tira Firma kung saan tila nga nauungusan na nila ang Meralco Bolts at TNT. At sa ngayon nga mga ka-idol ay pasok na ang Tira Firma sa quarterfinals dahil tinalo nila ang Meralco Bolts, Pro Tibay at Northport Batang Pier. Sa kabilang banda naman mga ka-idol ay hindi nagiging sapat ang performance ng Northport Batang Pier. Ngunit sa naging laban nila sa Zamboanga Valientes ay nakita natin ang magandang performance ng isang player ng Northport Batang Pier kung saan talaga namang binuhat at nagkamit ng 17 points. At yan nga mga ka-idol ay si Mike Alisaan na nagpaulan ng 2 kung saan siya na nga ang may hawak ng high score for a single game so far sa PBA 3x3. Tulad din ng Barangay Ginebra, tila humihina rin mga ka-idol ang San Miguel Birmen sa PBA 3x3. Kung kaya't nagawa nga silang lampasuhin ng Barangay Ginebra at Super Sealers. Habang ang defending champion naman nung League 1 at 2nd sa League 2 ay nagkaroon ng problema mga ka-idol. Sa laban nga nila mga ka-idol sa Limitless ay na-injury itong si Jeremiah Gray at hindi na nga nakapaglaro, kung kaya't ang natira ay 2 player na lamang laban sa 3. At hindi rin talaga yan naging hadlang sa TNT dahil itong si Almond Busotros pulled his heart out for TNT despite Lervin Flores' absence and Jeremiah Gray's knee injury, which left him and Samboy De Leon as the lone Tropang Giga players who fought to the finish against the Limitless Up Masters, scoring 12 points in a losing effort. Biglang na-injury nga itong si Gray, ngunit pinatunayan ni Vosotros na hindi aatras ang TNT para makuha ang kampyonato. Hindi nga lang naging sapat ang effort ni Vosotros mga ka-idol, pero nakita natin kung gaano siya kadedicated na ipanalo ang laban. Kung kaya't ang tanong nga ngayon mga ka-idol, makabawi pa rin kaya ang Talk and Text kahit wala itong si Jeremiah Gray sa mga susunod na laban? At sa palagay nyo mga ka-idol, sino nga kaya ang makakakuha ng kampyonato ngayong League 3? Balitang PBA 5x5 naman tayo mga ka-idol, kung saan usap-usapan na nga na itong si Robert Bulik ay huling laro na sa Northport Batang Pier dahil siya ay desidido nang makapaglaro sa Japan B-League mga ka-idol. Kung magkakataon nga mga ka-idol ay mas lalong hihina
ang Northport Batangbere sa pagkawala nitong si Robert Bolick. At bali-balita rin mga ka-idol na itong si Sian Lim ay sasali sa PBA draft sa susunod na season. Ngunit ang tanong nga, karapat-dapat nga ba na itong si Sian Lim ay maging bahagi ng PBA? Habang usap-usapan din mga ka-idol na maaaring ang isa sa mga legit shooter ng Blackwater Bossing ay papakawala na. Ito nga ay si Carl Brian Cruz. Sabi nga sa ating source mga ka-idol, according to Vanguardia, unloading Cruz might be a better direction for Bossing and the player. He hasn't reached his full potential yet with the team, so maybe a change in environment will help him. Also involved as part of the package were Mark Acuno, Blackwater's second round pick this year, who was also sent to TNT. The Bossing are also set to receive Chris Javier, who was shipped by TNT. Sabi nga, Blackwater investing on future picks unloads Carl Brian Cruz to TNT. Tingin ko mga ka-idol ay malaking tulong din itong si Carl Brian Cruz sa TNT, lalo na't kung madedevelop pa siya at matututunan niya ang mga estilo ng mga player ng TNT. At isa pang update mga ka-idol kung saan napakainit nga na winelcome na Magnolia Hotshots ang bagong bigman nila na si James Laput. At makikita rin sa litrato na tila nga masaya itong si James Laput na naging bahagi siya ng Magnolia Hotshots at kasama nga niya si Ian Sanggalang. Inaasahang magiging kapalitan niya sa lineup ng Magnolia Hotshots. At malaking bagay nga mga ka-idol ang paglipat nitong si James Laput dahil kakailanganin siya ng Magnolia Hotshots na kapalitan nga ni Ian Sanggalang sa center. At napakarami pa rin ng matututunan ni James Laput sa Magnolia Hotshots. Ayon nga sa pahayag ni Coach Chito Victolero, I just told him he needs to be patient and we will be patient as well in his development. The good thing about James, he'll get the opportunity to learn from Rafi Rieves, to get his basketball smarts, and also learn from Ian Sanggalang when it comes to using his footwork. Hindi naman namin siya minamadali, but we see a lot of upside in him since bata pa naman siya, and he'll learn a lot from these veterans. Tulad nga ng San Miguel Beermen mga ka-idol ay nagre-rebuild na rin ng mga player ang Magnolia Hotshots, kung kaya't kaabang-abang din kung sino nga ba ang ilan sa mga bagong player at batang player ang kukunin din ng Barangay Ginebra nang sa ganun ay mapaghandaan ang maaaring pagkawala ng kanilang first five. Bago tayo magpatuloy, nais muna nating bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Shoutout sa ating ka-idol si Romel Aurea at shoutout sa asawa niya na si Marie Antoinette de Aurea at sa anak nila na si Laika, Casey, Ayla, Ashley, Ivan at Hilary from Aringay, La Union. Shoutout din sa ating ka-idol si Boyet Lacayanga all the way from Paniki, Tarlac. Shoutout din sa ating ka-idol si Ondoy si Kuya Junior all the way from Shera, Bulyones, Bohol. Shoutout din sa ating ka-idol si Packers Driver TV all the way from Kuwait. Shoutout din sa DHL Basketball Team Kuwait. At congratulations din sa kanilang pagkapanalo noong last Friday. Shoutout din sa ating ka-idol si Dari 27 de la Torre at sa asawa niya na si Edith de la Torre. Happy birthday na nagse-celebrate ng birthday niya ngayon all the way from Qatar. Andyan din ating ka-idol si Rosito Venson at shoutout sa Rosito family. Shoutout din kay Papa Tumak. Shoutout din sa Pigski ng K7 Kamuning. Andyan din ang ating ka-idol si Cyrex Kyle Gimpaya. Shoutout din kay Alexander Bolante. Andyan din si Juanito Dailo all the way from Palo, Leyte. Shoutout din kay Anthony Lucky Alone. Kasama rin natin ang ating ka-idol si Ronald Bertsobidad. Andyan din ang ating ka-idol si Freddy Alejo all the way from Malolos, Bulacan. Kasama rin natin ang ating ka-idol si John Clarence Yuag. Kasama rin natin ang ating ka-idol si Arnold Salazar. At shoutout din sa mag-ina niya na si Marisa Salazar, Shaira May Salazar from Binauganan, Tarlac City. Andyan din si Kindus Lucanyas. Kasama rin natin ang ating ka-idol na si Lito Arias at shoutout din daw sa family niya at sa mga Ginebra fans all the way from San Fernando, La Union. Shoutout din sa ating ka-idol si Joey Levantino at shoutout sa Levantino family, sa asawa niya na si Teresita Levantino at sa Gutierrez family at Esconde family. Shoutout din kay Gilbert Comora at shoutout din daw sa mga taga Manila at taga Leyte. Sama rin natin ang ating ka-idol si Edwin De Vivar. Andyan din si Junjun Mayores. Shoutout din sa ating ka-idol na si Jason Villarosa. Lapit na nga magsimula mga ka-idol ang second conference o Governor's Cup with imports. Ngunit ang problema nga ngayon mga ka-idol ay hindi pa rin kumpleto ang mga imports na nakakarating dito sa Pilipinas. Nung una nga ay sinabi na Saturday ay makukumpleto na ang imports. Ngunit nagka-problema nga itong si Justin Brownlee mga ka-idol, kung kaya't wala pa rin siya sa Pilipinas at siya na nga lamang yata ang wala rito mga ka-idol dahil nagka-problema nga siya sa kanyang dokumento.
update mga ka-idol ay ginagawa na nga ng paraan nitong si Justin Brownlee na makarating na agad siya sa Pilipinas nang sa ganon ay makasama na siya sa Barangay Ginebra practice. Dahil kung walang Justin Brownlee na darating para sa Barangay Ginebra, tiyak na magiging alanganin ang Barangay Ginebra ngayong second conference. Lalo na't alam naman natin mga ka-idol na si Justin Brownlee ang bumubuhat sa team ng Barangay Ginebra pag ganitong second conference. At sa pagpapalakas ng lineup ng Barangay Ginebra, sinasabi rin mga ka-idol na jackpot daw ang Barangay Ginebra kung makukuha nila itong si Roosevelt Adams. Ay isa ring legit shooter na kailangan ngayon ng Barangay Ginebra. At isa pa sa sinasabing jackpot ang Barangay Ginebra, dito raw kay Christian Standhardinger mga ka-idol. Lalo na't paparating nga itong si Justin Brownlee na magiging maganda pa ang laro ni Christian Standhardinger. Kung titingnan natin mga ka-idol ang statistics nito si Christian Standhardinger na averaging 14.3 points, 10.8 rebounds, 2.3 assists at 0.6 steal, in total ay 46%. Masasabi rin naman natin na maayos ang statistics nito si Christian Standhardinger nung nakaraang All-Filipino Conference. At tila nga may kulang sa performance at ipinapakita nitong si Christian Standhardinger. Ang isa nga dyan mga ka-idol ay ang maaaring maging ka-team up niya sa line-up ng Barangay Ginebra. Lalo pat ang focus nga nitong si Christian Standhardinger ay nasa Barangay Ginebra matapos niyang tanggihan ang offer ng Japan B-League at Taiwan team. Tulad nga ng sinabi ni Coach Tim Cone ng All-Filipino Conference para kay Christian Standhardinger, he's not gonna get the same numbers he had. But the difference between him playing at Northport and playing here is we feel he's gonna win more here. He's gonna have more weapons around him. He's gonna have guys that can take over the game for him. He doesn't have to be main man all the time. Ngunit sa nakita nating performance nga mga ka-idol ng All-Filipino Conference, tila nga ay nakukulangan tayo kay Christian Standhardinger. At ngayon ngang second conference ay tila nagsalita na naman itong si Coach Tim Cone. Sabi niya, he believes that Justin Brownlee's returns will be beneficial not just for the team itself but for one of their top big as well. At yan nga ay beneficial kay Christian Standhardinger mga ka-idol. Sabi nga rito, the best import will enable Christian Standhardinger to play to his strength more as the Gym Kings aim to bring the best out of the former BPC awardee. Dagdag pa nitong si Coach Tim Cone, now that he has Justin with him and we have a healthy group around him, I think that he'll be able to play the role that best suits him. Malaki pa rin talaga ang tiwala ni Coach Tim Cone kay Christian Standhardinger at isang lucky charm para sa kanya ang pagdating ni Christian sa Barangay Ginebra. Naniniwala nga si Coach Tim Cone na mas lalong lalakas si Christian Standhardinger ngayong second conference, lalo pat makaka-team up nga niya ang isa sa mga best import na si Justin Brownlee. Palagay nyo mga ka-idol kung kayong tatanungin ko, swerte nga ba ang Barangay Ginebra sa pagkuha dito kay Christian Standhardinger? At mas magiging maganda nga kaya ang laro ni Christian Standhardinger ngayong second conference? At karapat dapat din ba na nasa first 5 siya ng Barangay Ginebra? Kung ano man inyong kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.